Amen. Napaka tawag dito, an introduction for our message this morning. Even though it speaks about Christmas time, malapit na ang Christmas. A few months left and we will be celebrating this season. At ito yung season na kung saan we will all be busy, no? Ito rin yung season na maraming gastusin, but let's always remember that this season will always be how the wise men see, no, the coming of a Savior. At yung giving nila, it's all about something that Jesus will accomplish here on earth. Gold, frankincense, and myrrh. So, yung frankincense and myrrh kasi, yun yung, tawag dito, yung sa offering, di ba, yung sinusunog, frankincense. And then yung myrrh, yung spices. Ito yung ginagamit sa pang-imbalsa mo eh. And gold speaks about the kingship of Jesus. So, all of these things have meaning to our God. And every time we give, it has meaning na meron tong tawag dito, kahulugan sa harapan ng ating Panginoon because every offering that we give to Him is a worship unto our God. Kasi when they offer the gold, frankincense, and myrrh, they worship, they bow down. Now, even though they are not Jews, galing nga sila sa isip, nag-travel sila, but when they see our Lord, they bow down. And today, we bow down by giving our tithes and offering. Amen. Okay ba yung sounds ko? Okay naman, ha? So, let's call on the Sunday School kids. Yay! Nasaan na? Iba? Di nyo ba nakita yung mga bata kanina? Lumalabas na yung mga litid kakasigaw, pasok na kayo, mag-upisa na. Ang ingay ng dalawa, no? Mga angels na tumatawag. So, ayan. So, malamang behave ang ating mga Sunday school. Ali kayo mga Sunday school teacher. Sa lalaki ng mga teacher ninyo, sigurado, behave na behave kayo. Kuya Stephen, Kuya CJ, Kuya JM, and Kuya Lud. Kailangan behave. Halika, come here. Make. Beautiful ka naman. So let's pray for them. Lord, marami pong salamat that our Sunday School ministry is a ministry wherein you showed unto us, Panginoon, pinakita mo sa amin na mga batang ito ay regalo na nagmula lamang sa iyo at kami bilang mga magulang at simbahan ay pinagkatiwalaan mo upang sila ay palakihin, turuan, at maunawaan nila ang kariyan patungkol sa iyong anak na si Jesus. Ang panalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito, ipagpalain mo po sila, ingatan, at haya mo na matutunan pa nila, Panginoon, ang mga bagay-bagay patungkol sa iyong kariyan. Dahil ang kariyan mo, Panginoon, ay nasa kanila at patuloy ka maghahari sa kanilang buhay. We thank you also for our Sunday school teacher. Bless them, Lord. Equip them. Give them more patience, O God, and also the wisdom in answering these little kids, Lord. Dahil marami po silang tanong na hindi nila minsan masagot dahil napakatalino po ng mga batang ito. Pagpalain mo po ang mga Sunday school teacher, and Lord, as they go to that Sunday school room, may your Holy Spirit be with them, O God, in everything that they will be doing. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Parang ang mga magulang niya mababait, ano? Yung magulang niya mabait, pero parang ano, medyo... Hallelujah, I'm back. Good morning, church. Parang ngongoy, no? Hello. Ayan. At least modulate ang boses ko. Good morning po, at I'm so happy to be here again in our church. Now, we've been there for the last 7 days yata na magkakasama kami. And it was a rare time for all of us, no, for your 3 leaders to go out in a mission
and spending time one another. Matagal na po namin hindi nagagawa ito kasi since Pastora Lydia always stay sa ating pong bahay. Pero this time sabi namin, sumama ka na kasi matagal ka na palang hindi nakakasama. Si Ate Sally matagal na rin palang hindi nakakarating doon. Alam ko parang year 2000 pa no, Ate Sally. So 25 years ka nang hindi nakakapunta ng Thailand. So next year, ayusin mo na ang yung passport. It's about time. And I pray na it's not only your leaders to go there, but all of us. And some of you have already been there. Si Joyce at si Arman Magno. So let's continue to experience the many good things that God is allowing us to experience. So isama niyo sa bucket list ninyo yung mga bagay na para sa Panginoon. Dahil doon po sa pagpunta natin sa lugar na kung saan dinadala tayo ng Panginoon, naroon po yung sinasabi doon sa Psalms 23. Nadadali niya tayo sa kapahingahan. And it's also a rest for us, your leaders, to be refreshed, to eat a lot of food, to enjoy the scenery. Nag-uulan din po doon. Pero ang tawag dito, pares lang natin ang weather. At nakakatuwa dahil we meet again the people of LIC Thailand. And we thank God that it was a wonderful experience once again. And I believe ito po yung magiging prelude natin sa ating camp this coming December. Because yung camp po nila, it speaks about empowered to greatness. Which means, this is our destiny. Ito po yung destiny ng Lord na gusto niya gawin sa buhay natin. As we walk, patuloy na pag-aralan natin last week with Pastora Joyce, time and season with God, there's a time for everything. But in the time of Jesus, it will always be a time for you to be empowered for greatness. Amen. It's time for you to rise up, in this time of busy world, things that na nangyayari sa ating bansa, hindi na maganda, marami ng mga kaguluhan, bagyo, lindol, baha, corruption, and everything in the news is so bad that it will melt our life. Yung parang natutunaw na tayo na nawawala na tayo ng pag-asa. At kung titingnan mo, ito ba yung season namin, Lord? Kasi naalala niyo yung turo last week? Mga zombies yata ako. It speaks about the season and time and everything happens. And He makes all things beautiful in its time. Pero ang time natin ngayon, hindi maganda. Hello? Tama? Parang, ano nangyayari sa gobyerno? Ano nangyayari sa bansa? Bumabaha, lumilindol, from north to south, from east to west. And if you look at these things in the season of the Lord, para sabihin mo, Lord, ano yung sinasabi mo? You make all things beautiful in its time. So it's time ba na kung saan ang lindol, ang baha, ang corruption, ang kaguluhan, not only here in the Philippines, in any part of the world, there are chaos. War in Ukraine and Russia. War about China and US. Israel and Palestinian. Literally, war. Patayan. Bombahan. Dito, chaos about what's happening surround us. And if you are affected of these things happening sa buhay po ninyo, ang sasabihin mo, wala na yata pag-asa. Ito na ba yung Lord, yung time ng season na kung saan a time of war and a time of peace. Di ba? Pero ang sabi ng Lord, sabi nung nagsulat na Ecclesiastes, si King Solomon, He makes all things beautiful in its time. And I believe, it's time for you and for me to rise up and declare the goodness of the Lord here in the land of the living. Sabi nga nung salmista, I will see the goodness of the Lord here in the land of the living.
I am confident of these things. Yun yung unang part ng sinabi niya. I am confident of these things that I will see the goodness of the Lord here in the land of living. So nakikita mo ba yung goodness ng Lord sa buhay mo ngayon? Amen! At kung hindi, let our topic be eye-opener for all of us and be encouraged. No, actually, naituro ko to kahapon sa Trial Bible Study. So, yung mga naka-attend, pwede kayo matulog. 3 times. So, pangatlo na nila to. Pero I believe there will be another revelation. John 10:10. Ang sabi po doon, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Si Jesus po ang nagsasalita dito. At nung sinabi ni Jesus ito, sinabi niya na 2 bagay ang pwedeng mangyari sa panahon na yon. At yan din po ang nangyayari sa panahon natin. Tama po ba? Marami tayong nakikitang nagnanakaw. Marami tayong nakikitang patayan. Marami tayong nakikitang mga nagkakasira-sira. No? Yung physically and even relationship. Good morning. Bago cellphone. Yeah. Alam namin, Kuya Boyet, na bago ang cellphone. Nakita namin yan sa video. Sino nakakita? Woo! Sana all. Hi, Yong. My cellphone is... So, nang binabasa natin, no? Dumarating yung magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. At yan ang nangyayari sa ating kalagitnaan. If you will see it in the natural, na ating paningin, alam niyo, nandun kami sa Thailand, yung mga Pilipino doon talagang worry of what's happening here in the Philippines. Kasi nga sa news, na talagang, ano na nangyayari? Bakit ganito ang nangyayari? Pero yung mga nandito, parang chill pa. Makikita mo sa news, yung mga nag-jet ski pa nga sa baha, lumalangoy sa baha. Meron pa nga doon, yung parang sa bandang Cavite, nakaupo pang gano'n, no? yung nasa baha, tapos may mga dumadaang So, kanya-kanyang perspective kung paano mo titignan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay sa pangkasalukuyan. Pero maliwanag po siya sa amin ng Biblia, ang kaaway o si Satanas, double time po siya ngayon. Because the gospel has been preached. Pinipreach na ang gospel. Kung manonood ka sa Facebook, sa mga YouTube, marami ka marinig about the gospel of our Lord Jesus Christ. And Satan now is at nagkakram na siya. And that's why he wants to move, no, in such a way na ganito ang mangyayari. So may kaguluhan, may nakawan, may patayan, at merong siraan. That's what the world is happening right now. Amen. Diba, hindi mo na nga nangyayari kung anong kulay ang meron ngayon, even in the political side. But we will not dwell on that things that is happening. Kasi yun po ang totoong nangyayari sa ating kapanahunan. Pero ang sabi po ng topic natin ngayon is overflowing in abundance. Ano daw yun? Nag-uumapaw sa kasaganahan. Anong kasaganahan yon? Magnakaw ba? Pumatay ba? O manira? Pero ang sabi ng binasa natin ni John 10:10, He came. Punta natin yung sa The Passion Translation. Maganda po yan. Wow, yan. A thief has only one thing in mind. He wants to steal, to slaughter, and to destroy. Steal, kill, and to destroy. But Jesus have come to give, ano daw? Everything in abundance. More than you expect. Life in its fullness until you overflow.
Amen. Yan po yung pangako ng ating Panginoon. Ganda po sa Passion Translation. Doon po sa New King James sabi nga that I came that you may have life and have it to the full. Pero maganda po dito. I came but I have come to give you everything in abundance, more than you expect, life in its fullness until you overflow. Si Jesus po, hindi lamang siya namatay para iligtas tayo. Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. But your purpose here on earth is still to be here on earth, even though this earth is perishing, even though this earth is in chaos, nilagay tayo ng Panginoon sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, sa bawat workplace, sa bawat community, and even in this church, for us to experience overflowing abundance. And that is your destiny. Amen. Kung may problema ka man ngayon, may pinagdadaanan ka man ngayon, meron ka naman nararamdamang karamdaman ngayon, God wants you to receive this kind of life. Dahil yan po ang pangako ni Jesus. I came that you may have life. I have come to give you everything in abundance. More than you expect. And this morning, I want you to expect more of Jesus. Nothing more, nothing less. Amen. Amen. Dahil yan po ang magiging role natin this season of hopelessness. May mga kapatid nga nagtatanong sa akin, Pastor, ano ba ang pwede natin gawin? Kasi, pwede ba ako mag-voice out? Sabi ko, it's your freedom to speak. It's your freedom to write doon sa iyong mga Facebook. Di ba? Kung gusto mong mag-express ng iyong galit. Pero, yan ang gusto ng kaaway. To destroy. Manira. Di ba? And you are representing who you are. And Jesus wants you na ang buhay na meron ka mula kay Kristo ay magkaroon ng kapahayagan ng kabutihan ng Diyos. The world needs Jesus right now. Nothing more, nothing less. Amen. Magbago man tayo ng gobyerno, palitan man ang kung sino mga nakaupo mula itaas at ibaba, kung wala silang kapagkakilala sa tunay na nagliligtas at nagbibigay ng buhay na sagana, it's all the same. Kung di nila nakikilala ang ating Panginoon. Kung wala silang tamang relasyon sa ating Panginoon. And today, God wants you to be that person on the other side of the boat, experiencing the abundance, experiencing the fullness that will overflow. Amen. Katulad nung na-experience ni Peter when he cast the net on the right side of the boat, overflow. Diba? From nothing to overflow. And God wants you to experience the overflow of the abundance ng goodness ng Lord. Now, para mas maintindihan natin, Pastor, ano ba ibig sabihin ng abundance? Kasi yung the norm natin, pag titingnan natin abundance, it speaks about money, riches. Pag marami kang pera, abundance ka. Tama ba? Pag wala kang pera, kulang ka. Pagka tama lang yung pera mo, sapat ka. Pero it's not about abundance of money. Of course, part po yan ng blessing ng Lord sa atin. No, yung magkaroon tayo ng mga ganitong financial blessing, material blessing. Pero ang purpose po ng Lord for you to live in abundance is for you to have a complete life. Amen. Yung abundance po kasi, yung common misconception natin, it's about financial riches only. Amen. Yun po yung lagi nating pag maraming mga bilyonaryo, mga maraming pera, abundance sila. Pero ang tanong, masaya ba sila? Meron ba silang kapayapaan sa puso?
nabubuhay ba sila ng tama? Ang sinasabing abundance dito ng ating Panginoon, sabi ni Jesus, I have come to give you everything in abundance. More than you expect. Life in its fullness until you overflow. It speaks about a complete life. Na ang pagiging kumpleto mo o pagiging sobra-sobra mo sa buhay ay meron kang full of peace. May kapayapaan ka sa puso, wala kang kaaway. O kaya may kaaway ka, inaaway ka, pero payapa ka. Amen? Wala kang bodyguard. Di ba? Wala kang bodyguard. Tapos, ikaw ay may joy. Meron kang kagalakan. No? Hindi mo man hawak yung milyones na puro cash sa harapan mo, pero meron kang kagalakan. Amen. Yung nasa bulsa mo ay, alam mo na ito ay biyaya na meron ka. Tanggapin po natin talaga sa ating buhay, kung ano yung meron ka, sapat po yun di ba? Kaya ka lang naman nagkukulang kasi marami kang gusto na meron ka na, pero hindi ka kontento. At hindi ka nagiging masaya. Amen? Pero kung yung bagay na meron ka ngayon, ay masaya ka dahil alam mo na yun ang ibinibigay sa iyo ng Panginoon, for the meantime, God will see your heart. At ang sabi pong ganon, delight yourself unto the Lord and He will give the desires of your heart. Di ba? Bigla na lang darating. Bigla ka na lang magkakaroon ng bagong sapatos. Bigla ka na lang magkakaroon ng bagong relo. Gusto mo magkaroon ng bagong sapatos, pero hindi ka makabili. Pero may mga bagay na gagawin ng Panginoon. Nakita niya. Uy, 3 na lang yung sapatos ni Pastor. Kailangan maging 4. Apat pa lamang po sa akin, may isa po dyan. Sabi ko, ang ganda naman sapatos mo, bro. Sabi ko sa'yo, Pastor, marami ko sapatos. Nung nandun po kami sa Thailand, nandun kami sa isang department store. Sukat si Stephen ng polo. Sukat si Amang ng polo. Sabi sa akin, Kuya, ang sukat ka. Ikaw, hindi bagay sa akin yan, yung mga uso ngayon polo. Yung parang hanggang dito, parang crop top pa nga ang tawag. Nagsukat si Amang, bagay. Nagsukat si Stephen, bagay. Tapos pinasukat ako, sukat ka na. Sukat naman ako. Tapos sabi niya, kunin mo na yan, Kuya. Ayoko. Kasi wala naman akong pambili. Kunin mo na. Ilang beses akong sinabi, kunin mo na. Ay di napilitan ako kinuha. Binayaran niya ngayon. Sabi ko, parang kulang pa ng pantalon. Dapat partneran na natin ng pantalon. Sabi niya, budol ka talaga. Kuya. Pero alam nyo, hindi niya sinere. Alam nyo, a few hours, yung pagbili niya ng polo worth 500 baht, tumanggap siya ng envelope. Times 4. Sabi ko, Mother, bili na tayo ng pantalon. Baka maging times 5. Wala, ayaw pa budol. So that's how the Lord moves. No, you delight yourself unto the Lord. Nakakatawa pero totoo, di ba? Na in this world of tribulation, magulo, pero kami tuwan-tuwa. Kasi nga napakabuti po ng Panginoon. And that's how we react on this dying world. Be the influencer. No, ikaw kung mag-influence ka man lang, o kung di ba yung mga influencer o yung mga gumagawa ng mga video, o yung mga tawag doon, mga vlogger, no, content creator, lead them to Jesus, the only hope that they need at this time. Provision and spiritual health. This is the kind of life, abundant life, na gusto ng Panginoon, ma-experience mo the love, the joy, the peace, the patience, the kindness, the goodness, gentleness, faithfulness, and self-control.
the fruit of the Holy Spirit. Kasi pag meron ka niyan, you will always be contented doon sa mga bagay na meron pa. Amen. Kaya yung envelope na yon, nakabili ko ng sapatos. Hindi ko na maisuot ngayon kasi umulan. That's how God surprise us. Amen. Kaya nakabili kami ng maraming sampalok para sa inyo. O, di ba, hindi nyo ina-expect, mamaya may sampalok kayo. That's how God wants us to overflow. No, pero dapat ma-experience mo muna yung Jesus na sinasabi natin. Yung Jesus na gusto nating i-share sa mundong ito. It should have been experienced first and foremost by each and every one of us. Amen. Kaya nga gusto ni Jesus, hindi lamang siya namatay para tayo ay mag-survive sa mundong ibabaw na ito, kundi nais ng Panginoon, sa kaligtasan na tinanggap natin sa Kanya, makikita sa iyo ang pag-asa. Makikita sa iyo ang kaganapan o yung buhay na lubos-lubos at buhay na nag-uumapaw. Amen. And I believe all of us are tawag dito, qualified to receive the abundance life that comes from Jesus. So sabihin mo sa katabi mo, qualified ka. Jenny, sabihin mo kay Kuya Renz, qualified ka, Ninong. Hallelujah. Kaya abundance always starts with Jesus. Kasi ang kailangan po ng tao ngayon, hindi po pera. Ang kailangan po ng tao ngayon ay pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Abundance is not a salary or position, it's a relationship. Amen? Na ang relationship mo sa Diyos, kapag sa Kanya ka lumapit, hindi po siya mauubos. Kapag lumapit ka sa tao, may hangganan. Papahiramin ka niyan, pero pag alam mo nang hiram ka ng hiram, hindi ka na niya pahihiramin. Hindi tayo pwede umasa sa akap, tupad, ano pa ba isa? Aik, may yun? O lahat ng ek and ek? 4 piece. Kasi may hangganan. Kasi kung yung source ayaw na magbigay, o kung yung source ay hindi mo kaalyado, o kung yung source kaaway mo, wala ka nun. Di po ba? At ano mangyayari? Magagalit ka, mag-aaklas ka, papatay ka. And that's what the enemy wants. Hindi ka man pumatay physically, pero sinabihan mo na madapa ka, malubog ka. Di ba? Di ba sabi nga ni Jesus, kung ano yung sabihin mo, na masama sa iyong kapwa, pumapatay ka na nun. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, speak life. Speak hope. Speak healing. At yan ang dapat na meron tayo. Kaya nga sabi dun sa John 5:5, apart from me, you cannot do anything. Apart from Jesus. Just like the vine to the branch. Kapag nakatanggal tayo, di ba yung pinag-aralan natin? Kapag ang vine ay hindi nakatouch sa tamang branch, hindi siya mumumunga. At alam na natin na ang buwang ito ay meron ka at meron ako. Pinag-aaralan po natin yan sa mga cell group, right? The fruit of the Holy Spirit. And that is so, and I'm so thankful to God we are in that season na ito yung kailangan mo at kailangan ko. The love, the joy, the peace, the patience, the kindness, the goodness, the gentleness, self-control. Kasi in this world, talagang hindi mo na alam kung ano mangyayari. Pero kung secured ka sa love ng Lord, meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan, meron kang pagtitiis, meron kang kabutihan na meron pwede mong i-share. That's why God wants you to overflow in abundance. Na hindi ka lamang maraming pera, kundi marami ka ng
marami kang kapayapaan sa puso, marami kang kagalangan sa puso mo. Kaya, pag may kausap kang tao na maraming problema, ikaw, marami kang pwedeng ibigay sa kanya na pag-asa. Amen. Amen. Kasi if you do not pursue Christ, kung di ka pupunta kay Kristo, you will be on the other side. Dalawa lang po ang side na pwede tayo. Kay Christ or without Christ. Without Christ, maninira ka, magnanakaw ka, papatay ka. Pero kay Kristo, ano sabi niya? In abundance. I have come to give you everything in abundance. More than you expect, life that is fullness until you overflow. God didn't create us to live in lack or fear, but in Psalms 23, it says there, puntahan natin yon. Psalms 23. David's poetic praise to God. The Lord is my best friend and my shepherd. I always have more than enough. Amen. Maganda po yung The Passion Translation. Na kapag naki-Lord ka, you have more than enough. Kasi yung confidence mo, hindi yung confidence na meron kang hawak na pera. Tandaan po yung hawak mong perang yan, mawawala na lang maya-maya. Yung 1,000, pagpunta mo pag napalitan na yan, hindi mo nalaman, account ka ng account. Katulad ng pagpunta namin ng Thailand, na yung dalawa kong anak, talaga namang enjoy. Tapos, maya-maya, nagbibilang. Tapos sabi niyan, sa kaya napunta yung 1,000 baht ko? Nagbibilang sila. Hindi na alam, maubos talaga yan. Di ba? Ganoon naman tayo, di ba? Nag-account tayo. Pag nag-account tayo, saan kaya napunta yon? Pero kapag si Jesus ang kasama mo, you have more than enough. Amen. Yun yung bagay na hindi kayang agawin ng kaaway sa'yo. Amen. The enemy always attack our identity, our joy, our peace, our relationship, and purpose in life. The enemy wants to destroy all these things. Pansinin mo, okay kang umalis ng bahay, nag-pray ka sa Lord. No, thank you Lord for this day. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Pagpasok mo na opisina, pinatawag ka kagad ng amo mo, or ng boss mo, ng supervisor mo. Sinermonan ka na. Hiningi na kagad yung mga deadline. Marami na siyang ni-require sa'yo. Anong nawala sa'yo? Peace. Di ba? Bigla kang magagalit. Aga-aga naman itong si ma'am o si sir. Di ba? Yung response natin kagad. Because this is what the enemy wants us to respond on this dying world or situation ng buhay mo. Pero kung alam mo na ikaw ay at peace with God, you will approach that problem based on what God is saying unto you. Amen. Not based on what situation is saying. Kasi minsan nagre-respond kagad tayo sa sinasabi ng sitwasyon. At kapag nag-response tayo by flesh, nagre-react tayo kung ano yung sinasabi ng damdamin natin, naririnig natin, nakikita natin, at pwede nating sabihin. Pero kung tatahimik muna tayo at titignan natin kung ano ang sinasabi ng Lord patungkol sa iyo on how to respond, sabi ng Lord, I came that you may have life and have it in full or overflow. Doon ka mag-overflow sa love, sa joy, sa peace, sa kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Amen. Kabisado niyo pa ba yung 9 fruit? Sige, magkakaroon tayo ng recitation every cell group. Kaya, pagdating mo pa lamang, in the workplace, there will all, maburn out ka kagad. Burn out, pasok ka ng 8, pinatawag ka ng boss mo ng 8:10, lumabas ka sa kwarto ng boss mo, 8:30, pagpunta mo sa upo mo, burn out ka na. 8:45, burn out. Hanggang dumating ang alas 5. Stress. Insecure ka na, may anxiety na. At the enemy now became to steal your happiness, your joy,
your peace. Destroying now your work for that day. Amen? At yun ang gusto, yun po ang battle natin every day of our life. Not our lack. No, hindi po yung kulang tayo na wala tayong pambili, wala tayong gagastusin. Hindi po yun ang kulang natin. Of course, nakikita natin yung physically. Pero ang kulang natin on how to deal every day of our life. Kasi ang mga nanay, bilib po ako kung ano yung pera na meron sila, kasya po lahat yun. Amen. Kasya yun. Kaya lang nagkukulang kasi meron ka pang gusto outside that. Pero pag lubos-lubos ka naman, kita mo naman bumabaha. Kitang-kita sa mga Facebook, My Day Reels ninyo. Hipon, donut, hamburger, sana all. Ano pa ba? French fries. Nakayuko yung mga nagpo-post. Ang sabi po ni Jesus, I have come. Look at that, I have come. Because Jesus personally came and Jesus wants us to feel the life na meron siya na gusto niyang ibigay sa iyo. Kita niyo po ba yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Siya mismo, kung babasahin niyo po, iintindihin niyo po yung mga words na binabasa natin. Sabi ni Jesus, I have come that you may have life. Ako'y naparito para ikaw ay magkaroon daw ng buhay. So, saan natin kukunin ang totoong buhay? Kay Jesus. Wala na pong iba. At sabi po nga ni David, siya ang best friend, siya ang shepherd. Pag you say shepherd, siya yung taga-alaga. At sabi niya, I always have more than enough. Si David po king, pero siya po ay king na maraming kaaway. Ikaw, meron ka rin sariling kingdom. Meron ka rin mga kaaway. Tama ba? Kasi we cannot please everyone. Sa trabaho, sa labas, sa community, sa lahat. Pero if you are secured of the love of God, you have more than enough. Amen. At yan ang gusto ng Panginoon, yung wala sila, yun ang makita sa iyo. The love of Christ, the peace of God, the joy of the Lord. That is your strength. The patience, the kindness, the goodness, the gentleness, the faithfulness, and the self-control. And this abundance is not earned but received through grace. Sabi niyo gano'n, I came that you may have life. And that is grace. Biyaya po yun. Naparito si Jesus para daw tayo bigyan ng buhay. Hindi ka karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat, pero mahal ka ng Diyos. At binigyan ka niya ng buhay. At ang buhay na yan ay hindi lamang buhay, kundi buhay na sagana, nag-uumapaw, overflowing, and have it on in full. Not just life, but overflowing life. Full of fruitfulness. John 15, yung pinag-aralan po natin. No, ikaw ay naka-attach kay Jesus sa branch, ikaw na vine, normal sa iyo ang mamunga kasi nakakabit ka sa tamang source. The time that you detach yourself to God, mamamatay ka. Not just physically, pero mawawalan ka ng pag-asa, mabuburyong ka sa buhay, pwede ka magpakamatay. Katulad po yung shinare ng isang brother, nasa cryptocurrency business siya, bumagsak ang crypto business for 2 weeks. At yung CEO ng kumpanyang yun, napakayaman, maraming pera, but because yung kanya mga down, yung mga tao niya, naghihirap, anong nagginawa niya? Nagpakamatay siya. Sa loob ng sasakyan daw ng Lamborghini. So siya nung pa nagpakamatay sa loob. Pero, mayaman siya. So, money is not everything.
Kaya nga, money is the root of all evil. The love for money is the root for all evil. Pero the love of God is the root for all the blessing. At kasama rin po dyan yung finances. Material blessing. Amen. And amen. Kapag nakikita niyang tapat ka, bibigyan ka ng bibigyan ng Panginoon. Kasi nagtatapat tayo. At gusto ng Panginoon, nag-overflow ka. Para yung overflow na yun ay maging patotoo na napakabuti ng Diyos. Amen. At of course, I have come that you may have peace. No, hindi lamang pagiging fruitful, kundi kapayapaan. Philippians chapter 4, verse 7. Sabi niya ganoon, huwag tayong magulumihanan sa lahat ng bagay. Sa anumang bagay. Pero sa lahat ng bagay, idaan mo sa panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ay maghahari sa ating puso't isipan. Amen. The third one is purpose. Jeremiah 29 verse 11, favorite ni Pastora Lydia. For I know my plans towards you, sapagkat batid ko lubusan ang plano ko para sa ating lahat, para sa inyo. Mga plano para sa iyong kabubuti, hindi para sa iyong kasasama. Mga kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So every day of our life, Jesus is our blessed hope. Punta tayo ulit sa verse 2 ng Psalms 23. He offers a resting place for me in His luxurious love. Wow. His tracks takes me to an oasis of peace, the quiet brooks of bliss. If you go to God, if you go to Jesus, this is what He offers. Peace. Quietness. Love. Kasi yun po yung kailangan natin eh. Diba? In this dying world, everybody wants to be loved. They're looking for a perfect love or a genuine kind of love. At ikaw yun. Ikaw ang meron nun. Sabi mo sa katabi mo, meron kang genuine love. Diba when you speak about Jesus, ito yung topic na kapag ini-introduce mo si Jesus, it will change their mindset. Kasi pag-uusapan nyo yung problema ng bansa, marami tayong kanya-kanyang opinyon. At marami tayong solusyon. Ang gagaling po natin, especially as Filipinos, magagaling po tayong magbigay ng solusyon. Pero ang problema, may kanya-kanya tayong solusyon. Pero ang pinakamainam at pinakamagandang solusyon ay ang kaharian ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Verse 3. That's where He restores and revives my life. He opens before me pathways to God's pleasure and leads me along in His footsteps of righteousness so that I can bring honor to His name. So every time you bring Jesus, or every time you come to Jesus, you will always acknowledge that apart from Him, you have nothing. You are nothing. Kaya nga siya ang source of our everything. So every time after you pray, every time na nagse-cell group ka, you are being refreshed. No? Na pag nag-uusap nga kayo ng mga ka-cell group mo, pag nag-share siya ng kanyang buhay, nakikita mo, Lord, mas mabigat pa pala yung pinagdadaanan niya. And yet, he or she can survive because he's saying or she is saying, the Lord is good. Natututo ka ngayon, Lord, thank you na napakabuti mo po sa amin. And now you begin to pray for one another. Now you begin to acknowledge one another weaknesses. And now you begin to be strength. And you grow now strength from strength. Shoulder to shoulder. Ano ba yung kantang yan? Di po ba? Dahil yun po yung magbaband sa atin, bilang mga anak ng Diyos, ang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa. And that's how David saw Yahweh,
No, the Lord, being his shepherd, he will always lead him to a quiet place. Besides still waters, he will store our souls. No, yung ating kaluluwang napapagod. Ang napapagod ko po kasi sa ating lahat, yung kaluluwa, yung damdamin na nasasaktan, nasasagi, yung mga prinsipyo at mga pride na nasasagi. Kaya si David, kahit siya'y hari, nasasaktan po ang kanyang kaluluwa at ang kanyang pinupuntahan ang ating Panginoon. Kasi doon niya matatanggap yung abundant life. How much more in our time when we know Jesus personally? How much more when Jesus said, I came that you may have life and have it more in full, in abundance. Amen? Verse 4, let's continue. Lord, even when your path takes me through the valley of deepest darkness, fear will never conquer me, for you already have. You remain close to me and lead me through it all the way. Your authority is my strength and my peace. The comfort of your love takes away my fear. I'll never be lonely, for you are near. Amen. Sa ibang translation po, sabi po doon, even though I walk in the valley of the shadows of death, I will fear no evil. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Most of the time, we decided to go there in the darkest place. Kasi minsan, sa buhay natin, we don't want to involve Jesus. We want to do it by our own. At yan po yung sinabi ni David, being a king, sometimes he made the wrong choices of his life. And all of us, most of the time, we decide wrong choices ng ating buhay. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, diba, He will never leave us nor forsake us. The Holy Spirit will always remind us. The Holy Spirit, our parakletos, our guide, our teacher, our comforter, our strengthener, our standby, will always remind you of who you are. At doon ka magkakaroon ng realization, ay mali ako, balik ka kay Jesus. Yun naman ang pwede natin gawin, di mo ba? Kung lalayo ka at lalayo ka at lalayo ka, malayo ka na. Ang hirap ng bumalik. Kasi step of faith po ang pagbalik din sa Panginoon. One step at a time. At kung hindi ka magdidesisyon, katulad ng ginagawa ni David, you will never experience. Kaya nga sabi, even though I walk in the valley of the shadows of death, I fear no evil. Kaya nga sabi dun sa 1 Corinthians 10:13, ang lahat ng tao ay dumadaan sa pagsubok. Walang sino man ang hindi nadadaan sa pagsubok. At kung meron mang pagsubok na darating sa iyo, tapat ang Diyos na ikaw kanyang tutulungan para ikaw ay magtagumpay. So kung meron kang bagay na hindi kaya, lumapit ka sa Panginoon. Siya ang tutulong sa iyo. Of course, pastor makakatulong. Of course, yung kapwa mo makakatulong. Pero minsan, yung gusto mong marinig, yung gusto mong solusyon. Di ba may mga ganon? Na lalapit ka sa pastor, lalapit ka sa leader mo, may problema ka, pero pag hindi yun ang solusyon na gusto mong marinig, hindi mo gagawin. Kaya nahihirapan ka. Pero kung lalapit ka sa salita ng Diyos, at yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, masakit, pero kailangan mong tanggapin dahil ito ang bagay na magtuturo sa iyo ng tamang direksyon. Kaya nga sabi ni David, you remain close to me and lead me through it all the way. Your authority, which is the Word of God, is my strength and my peace. The Word of God is the authority to change you. No, to have a change of mind. Repentance po yun. Pagsisisi. Di ba, pag nabasa mo ang salita ng Diyos, at alam mo ito ang tama, dun yung tinatawag na repentance. And repentance is not only, Lord, nagkamali ako, kundi,
totoo ang sinasabi ng salita mo. Change of mind. Ang pagsisisi po. Nagbabago yung pananaw mo. Alam mong mali, itama mo. Dahil yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. That's why David says, your authority, your word is my strength and my peace. Amen. Amen. Okay? And then let's go on. Tapusin natin. Give me 5 more minutes. You became my delicious feast even when my enemies dared to fight. You anoint me with the fragrance of your Holy Spirit. You give me all I can drink of you until my heart overflows. Amen. It's the Holy Spirit will always remind you of who you are. At kapag ang banal na Espiritu ang kumikilos sa ating buhay, nag-uumapaw sa ating puso ang presensya, ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kabutihan, ang kababaang loob ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng ating great teacher, and that is the Holy Spirit. Alam ni David kung kanino manggagaling ang kanyang abundance. Hindi dahil siya'y hari, hindi dahil siya maraming kayamanan, kundi dahil meron siyang Diyos sa kanyang buhay. At yan din po ang meron ang bawat isa sa atin. We have Christ. We have Jesus. At ang sabi niya, I came that you may have life and have it more in abundance. So yan po ang destiny mo. Yan po ang iyong dapat na pinupuntahan. O dapat na nararanasan. Okay, tapusin na po natin. Last two verse. So why would I fear the future? For your goodness and love pursuing me all the days of my life. Then afterward, when my life is through, I'll return to your glorious presence to be with you forever. To be forever with you. Amen. Kaya sabi niya, bakit ako matatakot sa aking kinabukasan? Ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, ang laging sumusunod sa akin. All the days of your life. All the days of my life. Sinabi ni Jesus ito, Matthew 6:33. Seek first His kingdom. Seek first His righteousness. And all these things shall be added unto you. Diba? Idadagdag. Kung babasahin niyo Matthew chapter 6, diba sabi nga do not worry what you eat, what you wear, where you live. Ang lahat ng ito ay alam ng Diyos. Diba yung mga lili, yung mga ibon, hindi natatakot pero nakakain. Higit pa ba ang ibon sa iyo? Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Amen? Lipad lang sila. Tweet, tweet, tweet lang sila. And later on, they will eat. Tayo, sobra-sobra ang binibigay sa atin ng Panginoon. Di po ba? Amen. Ilang beses tayo kumain sa isang araw? 5, 6, 7. 7 times, di ba? Breakfast, snack, lunch, snack, dinner, midnight snack. Snack and midnight snack, 7 nga. Ganyan po tayo eh. Pero the kingdom of God is not about eating and drinking. It's about righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Okay, the last one is the last verse that I will say, that I will share to you. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Para mas lalo po natin maintindihan. And beginning today, yung nais ng Panginoon ay hindi lamang natin narinig, kundi magkaroon ng kapahayagan sa ating buhay this morning. Yes, God is more than ready to overwhelm you with every form of grace. Amen. So that you will have more than enough of everything. Amen. Every moment and in every way. Amen. And He will make you overflow with abundance in every good things you do. Gusto ng Panginoon, maranasan mo yan para ikaw mismo ay maging source ng kanyang pagpapala. Maging source ng kanyang kabutihan. Makikita sa'yo, ang bait ng Lord sa buhay ni Joyce, sa buhay ni Eric, sa buhay ni Cynthia,
sa buhay ni Kuya Vic. Nandito na ba si Ate Sylvia? Wala pa. So let's continue to pray for Ate Sylvia. Sa buhay ni Mother Lydia. Suot mo na yan, Kuya. Suot naman ako. Pag sinabihan na kayo ni Mother na gano'n, huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Amen. Diba? Kasi yung balik nun, kita nyo, how God bless. Sabi ko nga, tamo Mother, wala pang kalahating araw, bumalik na sa'yo. May envelope ka kagad na tanggap. Kaya ano nangyari? Bumili siya ng isang luggage. Sa dami na pinamili niya, Mother, bumili ka ng isang luggage. Bili siya uli ng isang luggage kasi hindi nagkasya yung kanyang mga binili. So that's how God wants to bless you and me. Not only us, but everyone. Everybody here who's listening. At yan ang gusto ng Panginoon, na tayo po ay mag-umapaw para yung pag-apaw ng pag-ibig ng Diyos ay maranasan po ng ating kapwa. To become a living testimony of how good God is. Ephesians chapter 3, verse 20, the last verse. Sinabi ko ba yan? Meron na. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. Amen. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. Huwag ka dapat magdalawang isip. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energize you. Papakita po ng Panginoon, now unto Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think of. Dahil gusto ng Panginoon, ito po yung importante, na hindi ka lang mamanga, kundi the power that constantly energize you. Ito yung magbibigay sa iyo ng patuloy na maglingkod sa Panginoon, maging pagpapala sa iyong kapwa, dahil ito'y nararanasan mo sa iyong buhay. May tapang ka na ipahayag ito. Kaya nga matapang ako i-share kung anong ginagawa ng Lord sa buhay ko. Now, for the last 35 years of my Christian life, God is good. Gagraduate na po si Leila next Friday. Meron na tayong summa cum laude. Praise God! Di po ba? Papapansit ka next week. Hindi kami pwedeng malate sa graduation. Kasi siya po yung opening prayer. Kala ko siya yung magme-message. Kaya lang, ang lamang lang nung number 1 is point something. Kasi yung grade nila, ang grade niya is 3.7 something. Yung number 1 is 3.7 something. Sabi ko nung panahon, dapat pala nung panahon ngayon ako gumraduate kasi ang mga grade ko noon 4, 3.5, 3.75. Di ba? 3.75 ako noon, puro 3.75, 3.5. Malamang ko, magna sum laude ko. Hindi ko deserve na magkaroon ng ganong blessing through my daughter. And yet, God give it to me. Amen. Wala akong pera, wala akong kayamanan. Pero nag-aral siya ng sarili niya. And by next year, meron na tayong piloto. By the grace of God. Wala akong pambayad sa pagpipiloto, pero ang Panginoon po, kaya niyang bayaran ang mga bagay na ibibigay niya sa mga anak niya. Kung ito po ay ginagawa niya sa akin, gagawin niya rin sa inyong lahat. Amen! For you to become a witness, a powerful witness ng kabutihan ng Lord sa buhay po ninyo. Ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen and amen. So for this morning, the enemy came to steal, to kill, and to destroy.
But Jesus came that you may have life and have it more in abundance. And it's my prayer that this morning you will experience the overflowing abundance of Jesus, of having Jesus sa buhay ng bawat isa. Let's all rise up. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen.